Una sa lahat, magandang umaga dyan, magandang tanghali dyan sa Pinas, yung mga bagitong marinero natin ng mga kaibigan natin. So, nandito tayo ngayon sa forward kasi para mag-iba naman yung surrounding natin. So, nandito tayo para magkwentuhan tayo. So, bawat isa sa atin may kanya-kanyang abilidad, talento. So, mayroong matalino, mayroong din katamtaman lang. So, may katanungan yung mga bagitong marinero natin at ako rin nagtatanong ako sa sarili ko kung bakit ganun nga. Ito kasi mga bagitong marinero, karamihan dito mga regular student. Nandito tayo para i-encourage natin sila na makasampa sa mga pangarap nila na makasakay ng barko. So, ito yung mga tao na gustong sumakay ng barko na nangarap pero nahihirapan silang mag-apply dyan sa Maynila. Karamihan dyan mga taga-probinsya galing. So, may katanungan tayo. Yung tanong ko sa sarili ko, bakit mayroong mag-hire dyan sa Calao ng mga deck cadet with US visa? Deck cadet o engine cadet with US visa. Bakit mayroong nag-hire? Kaya tinatanong ko yung sarili ko, bakit mayroong nag-hire ng deck cadet o engine cadet na may US visa? So, tanongin nyo daw yung sarili ninyo kung mayroon ba kayong makuha na engine cadet or deck cadet na may US visa. Kung mayroon man na deck cadet o engine cadet, yun ay mayroon na silang mga agency. Tanggap na sila doon. So, galing na yun sa barko, nakasakay na sila, nakauwi na. So, hindi pwede rin na hindi sila babalik doon sa agency na sinasakyan nila dahil yun ang nagpasakay sa kanila, yun ang kumuha ng US visa. Ang tanong, bakit mayroon bang mga kadete na wala pang experience na nakakuha na ng US visa? Wala. So, kung makakuha ka lang man ng US visa, kailangan mo ng referral sa isang agency. So, kayong nag-hire dyan sa Calao, na nag-hire kayo ng deck cadet o engine cadet, hindi tama yan. Mag-isip nga kayo, saan kayo makakuha? So, pinipiratan nyo yung ibang kadete doon sa ibang agency na sasakay sa inyo. Bakit hindi kayo mag-program ng mga cadet nyo, mag-hire kayo na mag-apply ng mga kadete dyan, tapos kunan nyo ng US visa? So, yan lang naman. Very simple lang. So, lahat tayo nangangarap sumakay ng barko dahil ito yung profesyon natin. So, hindi naman lahat tayo upo dyan sa misa, hindi naman lahat nandyan lang. Mayroon din kagaya ko, nag-a-apply kami, na nasa onboard, nag-a-apply kami. Kailangan din ng, mayroon din mag-onboard, na kagaya namin mga superiors nandito. So, hindi talaga nawawala. Pag mag-apply tayo, mayroong mga interview yan, may mga exam. So, may mga kadete na nakasagot doon sa exam, pasado sila sa exam, pag in-interview, nakasagot, tama yung mga sagot nila, yun, okay ako doon. So, mayroon ding ibang kadete na pag in-interview, hindi makasagot-sagot, ma-mental block sila. So, ito yung mahirap sa labanan nila. So, mahirap din kasi pag ikaw ang recruiter, so kailangan mong titimbangin yung mga kadete natin. Kasi itong mga kadete na makikita natin sa mga background nila kung ito ba ay mahina pag in-interview mo, mahina sa exam, pero pag makita mo yung background niya doon sa resume na nagkatrabaho siya, galing siya ng construction, nagkatrabaho siya ng mga Jollibee, kahit anong tinatrabaho niya. So, habang nag-apply kasi, nagtatrabaho. So, ito yung mga taong mga masipag pag dumating sa barko. Mataas na pangarap na pag mag-apply, hindi makapasa-pasa doon sa interview, pero masigasig itong mga bata. So, mayroon namang mga matalino din na mga sigasig. Pero karamihan sa mga matalino, ayaw nilang maghirap magtrabaho dito sa barko. So, gusto agad, official. Yun agad ang gusto nila. So, wala namang mahirap na trabaho basta pag-aralan natin. So, lahat tayo nag-umpisa sa zero. Kaya,
Yun ang masasabi ko sa mga nag-hire dyan sa Calao na naghanap ng engine cadet o deck cadet with US visa. So mag-isip-isip din tayo kung tama ba yung hinire natin. Hindi tayo mamirata ng mga kadete dyan. Kasi mga kadete pa yan eh. Ito yung masasabi ko sa nag-hire dyan sa engine cadet o deck cadet with US visa. So, pwede naman kayong mag-hire ng mga kadete, pa-examine nyo, tapos kunan ng US visa. Huwag kayong mamirata ng engine cadet o deck cadet with US visa. Kung ako naman kadete na may US visa, ayaw ko pang umalis sa agency ko dahil sila ang nagpasakay sa akin, sila ang nagkuha ng US visa sa akin. Kailangan ko munang serbisyuhan ng 5 years o 10 years yung agency na nagpasakay sa akin. So, ganun tayo. Huwag tayong mag-hire ng engine cadet with US visa o deck cadet with US visa. Pag ako engine cadet o deck cadet with US visa, ibig sabihin, galing na ako sa barko. So, hindi na rin pwede na babalik ako pagka engine cadet o deck cadet. So, yan ang tanong ko dyan sa nag-hire na mga deck cadet o engine cadet na with US visa. So, good luck sa inyo dyan mga bagay to. God bless.